Maganda at mapagpalang umaga, hapon at gabi sa bawat isa. Ako si Ginoong Kurt Maclay Arginto na magsisilbing guro nyo ngayon. Naway, nasa ligtas at mabuti kayong kalagayan ngayon. Bago tayo magsimula sa ating paksa, simulan muna natin ang ating panimulang panalangin upang magkaroon tayo ng gabay at talino ngayong talakayan na ito. At bago iyon, nais ko muna kayong sabihan, bilang respeto sa ating panimulang panalangin, kailangan umupo muna ng maayos kung kayo man ay nakahiga at iwasan ang mga bagay na nakakasagabal sa ating panimulang panalangin. In the name of God, the most gracious, the most merciful. Praise be to God, the Lord of all the worlds, the most gracious, the most merciful, Master of the day of judgment. You alone we worship, and you alone we ask for help. Guide us on the straight path, the path of those who have received your grace, not the path of those who have brought down wrath upon themselves, nor of those who have gone astray. Ngayon, nasimulan na natin ang ating panimulang panalangin. Meron na akong alituntunin sa ating klase na ito ay nakaakma sa asignatura na kung saan ito ang salitang Filipino. Sa letrang F, Filipino ay pagyamanin. Hindi lang dahil asignatura natin ito, kundi bilang isang Pilipino, kailangan pahalagaan natin ang ating wika. Sa letrang I naman, iwasan ang mga bagay na nakakasagabal sa ating talakayan. Kung kayo man ay kumakain, nanonood ng telebisyon, o kahit ano pang nakakasagabal sa ating talakayan, marapat lamang na isantabi upang maging ganap ang inyong pagkatuto. Sa letrang L naman, laging makinig at sumunod sa panuto. Dahil kapag ang tao ay laging sumusunod sa panuto, hinding-hindi ito malilito. Sa letrang I naman, isa po ay ang mga natutuhan. Dahil ang grado ay hindi sukatan ng tunay na pagkatuto, kundi kung ito ay naisa sa buhay at nagagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa letrang P naman, panatiliin ang kalinisan at kaayusan sa silid-aralan man o sa ating paligid. Dahil kung malinis ang paligid, tiyak na magiging komportable kayo sa pakikinig at pagkatuto. Sa letrang I naman, ipasa ang mga gawain sa tamang oras. Gaya ng aking sabi, sumunod sa mga panuto. Kung sinabi kong bukas na ipapasa ang mga gawain ninyo, ay kailangan na maipapasa na ninyo ito bukas. Dito, masusukat kung ang estudyante ay may disiplina. Sa letrang N naman, nagmamalasakit sa kapwa. Hindi lang sa mga kaklase, kaibigan, pamilya, kundi sa bawat isa. Kailangan ipakita ang pagmamalasakit natin. Sabi nga, mas mabuti ang nagbibigay kesa sa humihingi. Dahil iba ang saya o pakiramdam pag nakatutulong ka sa iyong kapwa. Sa letrang O naman, oras ay pahalagaan. Ginto ang oras. Marapat lang natin gamitin ang kada segundo ng ating buhay sa pag-aaral, sa paggawa ng mabuti sa kapwa, at lalong-lalo na sa pagmamahal. Tiyak na naliwanagan na kayo sa ating mga alituntunin. Ngunit bago tayo dumako mismo sa ating paksang aralin, alamin muna natin ang inyong mga layunin sa paksa na ito. Pagkatapos ng talakayan, kailangan malaman ninyo ang kahulugan at kahalagaan ng mga salik sa matagumpay na pagtuturo at pagkatuto. Pangalawa, kailangan na isasabuhay ninyo ang mga kahalagaan ng mga salik sa matagumpay na pagtuturo at pagkatuto bilang isang guro sa hinaharap. Pangatlo naman, ito ay nakagagawa ng sanaysay patungkol sa kung paano maging ganap ang pagtuturo. Ngayon, alam na ninyo ang mga kailangan ninyong maitamasa o matutuhan sa ating aralin na ito. Dumako na tayo sa mismong paksa natin. Ito ang mga salik sa matagumpay na pagtuturo. Paano ba malaman kung ganap ang pagtuturo? Sabi diyan, ang guro
ay isa sa pinakamahalagang salik sa matagumpay na pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang kanyang kaalaman, kasanayan, ugali, at pamamaraan ng pagtuturo ay may direktang epekto sa kalidad ng edukasyon. Dahil ang pagtuturo ay hindi lamang simpleng pagbibigay ng impormasyon, kundi ito ay isang responsibilidad na kailangang mahubog natin ang kaalaman, pag-uugali, at kinabukasan ng mga mag-aaral. Ngayon naman, paano maging ganap ang pagkatuto? Ang matagumpay na pagkatuto ay hindi lang nasusukat sa mataas na marka, kundi sa malalim na pag-unawa, pagbabago ng pag-uugali, at kakayaang isabuhay at iangkop ang natutunan sa tunay na buhay. Ito ay makikita sa personal na paglago at pakikitungo sa kapwa at magsisilbing gabay hindi lang sa loob ng paaralan, kundi sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa madaling salita, masasabing ganap ang pagkatuto ng isang mag-aaral kung ito ay naisasabuhay niya ang kanyang mga natutuhan at hindi lamang sa kaalaman, kundi sa paglago, kundi sa pakikitungo sa kanyang kapwa. Kasi kung naisasabuhay mo ang mga natutuan mo, tiyak na malalaman mo kung ano ang tama at mali sa pagdating sa buhay. At lalong-lalo na sa pakikipagkapwa-tao. Ayan, naway marami kayong natutunan sa ating tinalakay na paksa. Ulitin ko, ang pagkatuto ay hindi lang nakikita, sapagkat ito ay nadarama at naisasabuhay. Muli, ako si Ginoong Kurt Maclay Arginto. Maraming salamat sa pakikinig.